Sinabi. Kaya pag si Martin Romualdez lang po ang source mo ng balita, aba, tumataas pala ang rating, ang trust rating, ang trust at performance rating ni Martin Romualdez. Tumaas talaga. Mula 31, naging 35. 35. Ilan ba si BP Sara? Hindi nagbago si BP Sara. 71 na dati, 71 pa rin ngayon. O, hindi tama nga, tumataas ang trust rating. Pero perdigana yata laban natin dito sa gobyernong ito eh. Kung sino yung kulelat, siya pa yung... Si BP Sara nga, walang salamat sa inyo at sa patuloy na walang post na gano'n eh. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Speaker, alam mo speaker, nakakatuwa yung mga interpretasyon nyo. No? Hindi ko po alam kung ano po ang nangyayari talaga sa magpinsan na to. No? Talagang may kakaiba po silang uri ng pag-iisip. Kaya nawiwindang yung Pilipinas eh. Ito po ang ipinahayag ni Martin Romualdez. Diyan po sa kanyang survey. We are excited for the President's SONA because we know we have so many positive. Hindi to. Hindi to. Ito po, magkamukha lang pala. Ito po sabi, natalakay na natin yan. Ito po sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, no? House Speaker Martin Romualdez thanks Filipino people for rising trust performance ratings. Antindi talaga eh, no? Yan po ang sinabi. Kaya pag si Martin Romualdez lang po ang source mo ng balita, aba, tumataas pala ang rating, ang trust rating, ang trust at performance rating ni Martin Romualdez. Grabe. Pag sila lang. Yan po ang mahirap. Pag kontrolado, pag ganyan mag-isip at kontrolado nila media, mabuti na lang. Hindi lang po ngayon sila ang pinagkukunan ng impormasyon. Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, kulelat. Ulitin ko po, kulelat si Martin. Pero tama po siya. In a way, tama po yung sinasabi niya. Bakit po tama? Tumaas eh. Halimbawa, sa trust rating, tumaas talaga. Mula 31, naging 35. 35. Ilan ba si BP Sara? Hindi nagbago si BP Sara. 71 na dati, 71 pa rin ngayon. Hindi tama nga, tumataas ang trust rating. Pero wala pa sa kalahati ng rating ni BP Sara. In fact, siya po ang may pinakamababa. Kulelat po. Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao. Pagkakulelat ka, di ba? Pag ikaw po ang pinakakulelat, hindi mo magagawang magmalaki. Kakaiba po talaga. Akala nila, hindi nating mas lalo po kaya nakakahiya. Malamang, kung ganyan ang attitude nila sa kanilang sarili, pinagmamalaki yung sarili nila kahit kulelat, malamang etong mga pinagmamalaki ng mga ano na to, pag wala tayong ibang impormasyon, akala natin totoo ng kamalaki-malaki. Imagine, kaya baliktad eh. Yung second highest, yung second peaceful, most peaceful na city sa buong Pilipinas, sa buong Southeast Asia in fact, yun po ang tinatanggalan ng mga chief of police dahil mataas daw ang krimen. Kaya perdigana yata laban natin dito sa gobyernong ito eh. Kung sino yung kulelat, siya pa yung... Si BP Sara nga, walang salamat sa inyo at sa patuloy na walang post na gano'n eh. Eto, kulelat na, nagpasalamat. Anak ng tinapay naman, no? Dapat sa mga kulelat, manahimik at
tignan anong ginagawa nating mali. No? Ayuda na tayo ng ayuda, kulelat pa rin tayo. Siya po ang nangunguna sa most distrusted. The most distrusted government official. Sila ng pinsan niya. Hindi kami nag-report niyan. Rappler, kalaban ng Duterte. Anong klaseng utak yan? Nagpapasalamat ka dahil kulelat ka, pero gusto mong baliktarin yung ewan ko. Wala po kayong mapapaniwala na, no? Wala kay parang tama naman kasi sinabi dahil sa tumataas. Tumataas talaga pero kulelat pa rin. Malala mo. Okay, ito pa po. Alam nyo, tinalakay natin to kahapon eh. Ito po ang tinanong ng politiko, no? Kasi ang balita rito, yung politiko na ito, PH investors bringing money abroad. Enrique Razon, wala akong pakialam sa kanila, basta kami nag-i-invest. So, ibig sabihin, may mga Filipino businessman na nag-i-invest na. Ang sabi lang ni Razon, wala akong pakialam sa kanila, basta kami nag-i-invest. Congratulations po, Mr. Enrique Razon. Isa po yan sa mga bilyonaryo natin. Pero kung titignan niyo po yung balita na to ng politiko, may mga nag-i-invest na po na Filipino businessman sa ibang bansa. Tinatanggal nila investment nila rito. Ayan kasi yung sabi nitong politiko, bringing money abroad, yung pera nila na kinita rito, no? Yung pera nila na kinita sa Pilipinas, sa ibang bansa na nila ini-invest. Bakit daw po? Dahil nga raw, basahin lang natin ha, Bilyonaryo Enrique Razon is unbothered by the supposed movement of investment by Philippine businessmen to other countries due to the perceived anemic economic growth under the Marcos administration. So may perceive po na hindi uunlad yung Pilipinas hanggang eto ang Pangulo. Kaya yung mga negosyante, yung mga businessman na Pilipino na pinagkitaan ng Pilipinas sa napakahabang panahon, nag-i-invest po sila sa ibang bansa. Grabe epekto, no? Baliktad talaga eh, no? Dati, ay kaya po umiikot si Pangulong Marcos noon, nung mga unang 2 taon niya sa panunungkulan. Ngayon, wala na nang iimbita eh. Kaya hindi na makalis ng Pilipinas eh. Nung first 2 years niya, no? Kaya nangangatwiran po kung bakit siya ikot ng ikot to attract foreign investments. Eh wala na tayong na-attract, pati yung mga local investors natin. Eh nag-i-invest pa imbes na sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Mabuti na lang may mga katulad nito ni Enrique Razon na gusto nilang manatili rito. Eh paano mo nga ililipat? Eh port po yan. Yung ano po nito ni Enrique Razon, pangunahin niyang negosyo. Port? Yung sa dyan, may mga, ewan ko kung anong tawag dyan. Basta yung paradahan ng barko. Parang airport, seaport. Yan, seaport naman. Paano mo nga ililipat yung seaport? Eh kung pera lang, di ba? Yung mga may pera. Sabi ko, grabe talaga nangyayari sa Pilipinas. Ayan po sabi niya lang, wala akong pakialam sa kanya. No? Wala akong pakialam sa kanila, basta ako dito mag-invest sa Pilipinas. Ibig sabihin, attract tayo ng ibang bansa. Mismong yung mga negosyante natin, container port, yung mga container po na yun. Yun po yung kanya.
Yun eh. Alangan ng mga ilipat mo. Kawawa po talaga. Kawawa. International Container. Ayan po si Enrique Rason. Ay mahirap nga na mailipat yung ano. Mahirap nga na ICCT yan eh, di ba? Mahirap nga namang ilipat yun.